It was 9 PM nung magsasara ng gate yung papa ko. Meron siyang nakitang isang matandang babae na umiiyak sa may tabi ng kalsada. Tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay ng liwanag doon sa gate namin. At nakita nga ng papa ko na nakamahabang bestida siya at saka nakatalokbong ng itim na tela. Meron din siyang dalang bayong. Tinanong siya ni papa kung bakit siya umiiyak. Ang sagot naman nito ay naiwan daw siya ng glass strip ng jeep at wala raw siyang matutulugan. Sinagot niya yung papa ko nang hindi nakatingin sa kanya at nakayuko lang siya. Wala pang mga brutal na krimen na nangyayari at that time, kaya nga pinatulog muna ng papa ko dun sa bahay namin yung matanda. Hindi pa rin niya maaninag yung mukha na to kaya hindi niya ma-describe. Sinabihan ni papa yung matanda na maghintay siya sa may pintuan kasi ilalock pa ni papa yung gate. Tapos nakita naman ng papa ko na naglakad yung matanda papunta dun sa bakuran namin. Nang makapasok si papa sa bahay, hinahanap niya sa amin yung matanda. Nagtataka kami at that time kasi wala namang kaming nakitang matandang babae. Ang sabi sa amin ni Papa ay, pinauna ko na siya kasi nilock ko muna yung gate at saka chinek ko muna yung mga alaga kong manok. Hinanap namin yung matanda. As in chinek namin yung buong bahay, buong vicinity. Wala talaga siya. Doon na talaga kinilabutan ang tatay ko kasi saan naman mapupunta yung matandang yon? Eh lalo na, the only way out is through the gate, which is yung nilock nga ni Papa. So, imposibleng mawawala na lang ng ganun-ganon yung matandang babae. Bandang 3:00 ng umaga, nagising kaming lahat sa sigaw ng ate ko. Pumasok kami sa kwarto niya at naabutan namin siyang iyak ng iyak at maraming scratches sa katawan. Sigaw siya ng sigaw at takot na takot talaga siya. Pinakalma muna namin siya at saka namin tinanong kung ano nangyayari. Ayon sa kanya, meron raw siyang nakitang isang babae na nakatalukbong ng itim na tela. Kinukuha raw siya para hindi daw matuloy ang kanyang kasal. Kakambal niya raw ito at pinipigilan daw siyang magpakasal. Hindi kami makapaniwala pero sabay-sabay kaming nagdasal. Ilang araw nang lumilipas tapos sigaw pa rin ng sigaw yung ate ko ng 3:00 ng umaga. And the same entity appears every night na nagpapakilala na kakambal ng ate ko. Parang mababaliw na ata yung ate ko at that time sobrang laki ng pinayat niya. Kaya nagdesisyon na kami na magpa-albularyo kasi wala namang mawawala, diba? Sabi ng albularyo sa amin ay totoong may kakambal ng ate ko at nagsiselos siya sa kanya. Kasi yung ate ko nagagawa niya yung mga gusto niya. Dagdag pa ng albularyo ay ginahasa daw yung nanay ko ng isang engkanto. Ngunit wala namang maalala yung nanay ko. Pero pwede daw kasing mangyari yon in a form of dream. Tali sila ng habak sa may dewang ng ate ko tapos nag-alay na rin kami ng puting manok. Hindi na ulit nagpakita yung babae. Pagkatapos nun, hindi pa rin natuloy ang kasal ng ate ko dahil it turns out nakabuntis ng ibang babae yung dapat papakasalan ng ate ko. Until now, hindi na dumalaw ang kakambal ng ate ko. At dun po nagtatapos ang ating kwento.